officially our first full day here in Saigon! Confirm guys, Notre Dame, Saigon talaga to. Excuse me? The next one is 6:30. Tignan nyo yung forma namin. Tapos, ayan, street na yan. Dito na yung ating up-in tour. Now our city center tour bus is heading to District 3. Guys, balut. Excuse me, how to eat this one? Hey guys, so yeah, it's officially our first full day here in Saigon. Ding, 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 ding. Check my earrings. Thank you, Shopee. And look at our view, guys. Amazing. Dito sa balcony. Look at it. Medyo foggy. You know. And some of the buildings, guys, is parang old na siya. Ayan, tingnan nyo. Pero ang ganda niya tingnan for some reason. Parang siyang laid back, no? So, ito yung view sa balcony. Actually guys, hapon na ngayon dito sa Saigon. Actually, maaga naman kaming gumising pero ano lang talaga, nag-chill lang kami dito sa room kasi we are so tired kahapon. We are so tired. Yeah, we are so tired kahapon. I mean, I am so tired. Ay, ayun, medyo lazy. Gusto ko lang matulog and you know, parang walang gustong gawin lang. Yun yung ginawa ko. Right now is pupunta kami doon sa street book. And siguro i-insert namin yung Bantan Market. Tapos ikagabi kasi guys is meron kaming hop in, hop off na tour. Kahapon kasi diba ano na mga 2 AM na kaming nakarating dito sa aming Airbnb. Tapos nag 7-Eleven pa tayo. And then mga 3 AM na kaming nakatulog guys. So dead battery kaya yun. So tara guys, let's go na talaga. Start na tayo ng day natin. Let's go! Let's go! Ito pala yung outfit natin guys. Ayan. Ay! Ito pala yung... So, ito yung outfit natin ngayon, guys. Plain skirt lang, tapos yung top natin is pink. So, huwag nyo na lang tingnan yung aking tummy. Ayan, so let's go! Tapos, ano lang. Pink kami ngayon. So, ito yung surroundings, guys, ng aming Airbnb. Ayan, ganito siya pag umaga. O pag maliwanag pa. Ayan. Parang school, no? Ay, mayroon palang mga massage dyan, oh. So, ito yung aming Airbnb, guys. Ayan. Ito yung building. Soho Residence. Ayan. So, dyan kami nag-entrance kagabi. Sa ano kami, guys? Parang coffee shop. Katabi ng aming accommodation. Diba, dyan yung accommodation natin. So, lumakad lang kami ng konti. Tapos, ito na. Fin Deli Modern Vietnamese Coffee. So, nag-book kami, guys, kasi 2 kilometers pala from here going sa amin. Nandiyan na yata, guys. Mitsubishi Expander. Yan. So, nandito na ang ating Grab. Nasa Grab car na tayo, guys. And yung babayaran namin is 42,000 Vietnamese dong. And currently, medyo traffic. Feeling na bookworm. Little Prince. Try natin guys, yung famous na ano ng Vietnam. Nindot na? Ngayon ra? Char. 70,000 Vietnamese dong daw dito sa Book Street. If you are here in Book Street guys, basically from the word itself, book. So, lahat na makikita nyo is libro. So, mahilig kayo sa books guys, is ito yung paradise nyo. Pero, mostly sa nakita namin is parang ano siya, mga naka-Vietnamese. Tingnan nyo guys, oh, Harry Potter. Pero naka-Vietnamese. Grabe. Chuyo, sa nag-translate dyan, ano, uy. Ay, meron naman palang English. Ayan. Harry Potter. The Winning Mindset. Bet ko to. 140,000 Vietnamese dong. Tingnan nyo guys. Vietnam Postage Stamp Collection. 400,000 Vietnamese dong yung ganito. Medyo mahal. One thing na na-observe namin dito, no? Yung kahoy nila guys. Ito kahoy to. Pero may number. Tingnan natin sa ibang kahoy. Meron.
aside sa mga stores ng mga book is meron din mga cafe katapat niyan. Cafe siya, and I think cafe din doon. So basically from there until doon is ano talaga siya, book street talaga siya, literally na book street ng Ho Chi Minh. In all fairness, no, maraming kahoy dito and so far naman, kaka-relax. And mostly pala dito guys, no, basically mostly sa mga books dito is naka-Vietnamese. Konti lang yung English version. Meron kami nakita kanina, yung Harry Potter pala, may English tapos may commercial muna. Tapos meron ding The Little Prince, may Vietnamese version tapos English version. Wala kaming bibilhin dito guys, chill lang. Sightseeing ng Book Street. Guys, tapos na kami dito sa Book Street. So, meron pala kaming nakita guys, yung sa panghuli na siya. May nakita kaming Atomic Habit na book. Meron din kaming yung Ikigai Journey. No? Very nice siya. Ano siya, mga 400,000 Vietnamese dong. Yata yung price niya. And then, meron siyang Vietnamese version and meron din English version. So, mga self-development na book meron sila dito guys. And meron din yung parang mga chat GPT pero naka-Vietnamese lang yun. Tapos mga AI human, ganun, meron dun. Yun nga lang, naka-Vietnamese yung version niya. So, off to the next guys. I guess ito is Notre Dame Cathedral yata to. So, yan yung next natin pupuntahan. Let's go! Confirm guys, Notre Dame Saigon talaga to. Pero yun nga lang, medyo nag-renovate pa pala sila. Ito yung makikita nyo sa labas ng Book Street. And I guess, Bentan Market or post office? Parang ganun. I guess post office siya. So, check natin guys. Yan muna yung i-check natin. Mag-refresh muna tayo guys. 20? Sugar cane. Okay, let's go. Ay, wow! Ay, good sure. Oh, baby, ito na mo. Wow. From that one to this one, real quick. Amazing bells. 20,000 Japanese dong. Thank you! Yay! Ah! Kulumi, baby! Wow, wow, wow! Ay, buka, baby! No! Fresh talaga yung sugar cane. Parang merong konting lemon pala. Isang lemon. Kaya pala medyo may lemonade kayong malalasahan nito. Pero ang sarap in all fairness. 20,000 Vietnamese dong. Okay guys, so bawal pa pala tayong makasulod doon sa post office kasi may drinks tayo. So uubusin muna natin to guys. So dito pala sa post office guys, pwede kayong magpadala ng sulat para sa sarili nyo. Tapos ipapa-deliver nila mismo sa address ninyo. Diba? Amazing! Parang close na yung ano guys. Yung parang pwede tayong mag-postcard para sa sarili natin. Parang close na siya. It's currently 5:52 kasi ngayon dito sa... Ay! Tara ay! Ah, okay. Ayan. Ito pala guys. Sige, let's go, let's go. First step guys is bibili tayo ng postcard. Tapos yung sa likuran niya is pwede tayong magsulat ng letter for ourselves. Ayan. How much? We close, so she's the last person. Ah, okay, okay. Thank you. Oh, close na. Balik lang ta. Ha? Guys, apparently guys, close na siya. Yung postcard. So, babalik na lang tayo guys. Try namin tomorrow or if not, the other day pa. Punta na lang tayo sa Hop In, Hop Off. Thank you. So yan guys, punta na lang tayo dun sa Hop In, Hop Off na bus tour. Okay, sige lang. At least we have idea na dito lang pala yung post office. Tapat lang talaga siya sa Book Street. Ho Chi Minh Book Street. Tapos yung... Ay, katabi lang pala to sa Ho Chi Minh Book Street. Tapos katapat siya sa Notre Dame Saigon. Hoping dito natin makuha yung ano natin guys, yung tour or yung physical ticket.
Excuse me? The next one is 6:30. 6:30. Yeah, you can sit here and wait it. Okay, thank you. So guys, yung next trip pala is 6:30 and it's currently 6:12 dito sa Saigon. So, bibili na lang muna siguro kami ng food, guys. And apparently, guys, sa sobrang sarap nung sugarcane na juice is bumili ulit kami. Ganun siya kasarap. So refreshing kasi. Try namin bumili dito, guys. Oh, yung parang mga gulay bitaw. Parang i-wrap bitaw na gulay. Wow, parang ang sarap nito, guys. Wow. Ganun pala siya. Guys, eto na yung ating, parang siyang, ewan, I don't know. Pero parang siyang quesadilla, no? Yung, ano niya, forma niya. Forma, pero ang texture din. Tingnan niya. Ganito na siya. Ang init. Yan. Tagsa kami ni John. 25,000 Vietnamese dong. Spicy. Ang crunchy nung wrapper. Not bad. Ang 58 anniversary sa end of the war sa Vietnam. And it's 75, yeah, 2000 yan. 2025. Tuhong mo. Tulog lang. Fun fact, guys. As in today? Or one of these days? Okay. Parang one of these days pala, guys, is ano yung sabi mo? 50th anniversary. 50th anniversary ng End of the war. Vietnam War. Wow. Kaya pala medyo parang may ano dito, guys, oh. Parang may event later siguro. So, nasa kilid lang talaga kami ng street, guys. Tingnan nyo yung forma namin. Tapos, ayan, street na yan. So, naghintay na lang kami sa aming hop-in, hop-off tour. Kasi guys, di ba sa Hanoi, na-try na namin yung hop-in, hop-off na city bus tour. Pero maliwanag pa yun, di ba? So, now, try namin gabi naman, city night tour. Kasi guys, parang mas maganda daw if gabi yung i-try yung tour dito sa Ho Chi Minh kasi ang vibrant, tapos ang ganda daw ng mga ilaw dito. Nandito na yung ating hop-in tour. Hello. So as usual, guys, doon tayo sa taas. A melting pot of various cultures with non-stop enthusiastic energy. And now our city center tour bus is heading to District 3. If District 1 is the financial and commercial hub of Ho Chi Minh City, then District 3, which borders District 1, is quieter, more local, and a touch of scenic. In all fairness, guys, ang ganda ng mga building talaga dito, guys. As in, nakaka-amaze yung mga building nila kasi lahat may ilaw. Like, amazing lang, ang ganda. Parang hindi sila takot sa babayaran nila ng kuryente, no? Basta ang liwanag, ang ganda din ng mga, ang ganda niya tingnan lang talaga. As Grand Palace. Its architectural style is influenced by the flamboyant style of the French Third Republic. Standing in front of the city hall is President Ho Chi Minh's statue. The image of the nation's father in casual clothes, raising one hand, coming buses of angry tourists to pick you up from here. And please don't forget our next stop.
I believe ito yung ano guys, parang cafe apartment. Ayan guys, oh, yung statue ni Ho Chi Minh. Hey besties, ayan, nandito na tayo sa statue ni Ho Chi Minh. Ayan. And tingnan nyo yung surroundings namin ngayon guys. Maraming store na ang liwanag. Ito is parang ano siya, mga luxury brands. Yung Chanel, merong Versace, merong Burberry, ganyan. Tapos dito naman is may Cartier, merong Bulgari, Fendi, amazing. And there, di ba guys, sobrang liwanag talaga ng Ho Chi Minh guys. Tingnan nyo yung mga buildings nila. Maraming ilaw. Tapos na kami sa aming hop-in, hop-off bus. Pero apparently guys, hindi kami bumaba. Kasi wala lang. Gusto lang namin mag-chill, sightseeing. You are allowed naman mag-hop-off if you want. And then right now, nasa ano lang kami. Parang park siya. Ayan, ito yung forma namin. Ayan, so nandito lang kami, nag-chill. Naglalakad kami going dun sa cafe apartment, yung famous din na a must visit nyo if you are here in Saigon. Kasi ano siya, building talaga siya na puno ng mga cafe or coffee shops and restaurants. Doon kami pupunta. Pero baka hindi kami doon kakain guys kasi gusto talaga namin na doon sa mga pungko-pungko. Doon sa ano bitaw yung parang local talaga na sa kilid-kilid lang ng street kakain, ganun. Mag-picture lang kami dito sa cafe apartment. Ito yung makikita mo dito guys. Tingnan nyo. Diba ang ganda lang. Ang ganda lang mag-chill dito guys. Ayan. Ang liwanag pa. Kasi sobrang liwanag ng building nila dito. So you can sit there. Mayroon namang mga seats. And apparently guys, yan no, pwede din kayong umupo dyan yan. Tingnan nyo kung gaano ka bongga bells ng ano nila. Sobrang liwanag dito guys. As in no? Wow. Ito pala yung sinabi namin kanina guys. Yung 50 years ng 50th anniversary since nung nag-end yung Vietnam War. So, April 30 yata siya magaganap. April 30, 2025. Ayan guys. Ayan na yung cafe apartment. Ayan. Diyan. Diba? Alam mo talagang nasa Vietnam ka kapag yung mga buildings guys, sobrang liwanag. Daming flags din. Oo, daming flags. As in, ayan o. Mga cafe and restaurant yan. Apartment talaga siya. Puno ng mga cafes and restaurants. Hey besties, update. We are currently here na malapit sa aming Airbnb. Nag-grab lang kami guys from dun sa may cafe apartment. And may nakita kaming yung po bitaw guys. Po. Yung parang ganito guys oh. Yung famous na kainan. Yung parang pungko-pungko style ng Vietnam. Ayan, so dito tayo kakain. Malapit lang sa aming Airbnb. Dito tayo guys. Street. Tapos dito tayo kakain. And apparently yung menu nila walang English. Guys, apparently guys, walang English. So Google Lens is the key. Gamit na gamit talaga yung Google Lens para mag-translate. So yan lang yung ginamit namin. So ito yung view niya guys. Ayan. Finally. Guys, oh yan, makikita mo yung building na yan. Yan yung Airbnb natin. And sadly guys, wala silang rice dito. So si John is pumili ng rice dun sa 7-Eleven and hoping merong rice guys. Kasi as a Filipino, rice is life. Update guys, ayan. May rice na binili si John. Actually, dalawa to, pero isa lang muna yung kakainin namin guys. Kasi meron daw pala kaming noodles. Ayan, then tingnan yung parang siyang banh mi. Tapos merong, for some reason guys, nakalimutan namin kung ano yung in-order namin. Pero for sure, meron to, balot. Tapos yung abalone, yan lang yung na-remember ko. Ayan, meron din water. Bumili din kami ng water. So, let's eat na siguro guys. Parang tama na siguro to. Guys, balut. So, hindi lang sa Pinas yung may balut guys. Try natin yung balut sa Vietnam. No! Lumi! Lumi ang sabaw. Try natin yung abalone. Tama. Ano to guys? Ay, parang sa abalon. Siguro. Tingnan nyo. Yan. Saan may pagkaon gabi? Excuse me. How to eat this one? Huh? Is this all?
No sauce? No sauce? No. Mao na din yung kwan. Okay. Ah, Dapat si Dream Food. okay. Okay, thank you. Samong kabugit. Okay guys, yung binili lang pala namin is yung parang noodles. Wala pa pala siyang yung soup or yung hot pot mismo. Oh my gosh. Our decision is not decisioning. Yung abalone guys, oh. Kani kalami. Hey besties, finally nasa Airbnb na ulit tayo guys. And right now is eto. By the way, after pala nung nag-hop in, hop off kami is nag-tour around lang or nag-sightseeing lang, walking lang along the street or sa Saigon or sa Ho Chi Minh. Naggala kami dun sa cafe apartment. So apparently guys, hindi kami kumain dun. So maybe tomorrow, try natin doon. And after that one, nung sa cafe apartment, is naglalakad lang talaga kami and meron kaming nakita na GS25 guys. I guess famous siya sa Korea. Ayan. May nabili pala kami. Ito siya. Ayan. Wala lang for snacks dito sa Airbnb. And then, we have here seaweeds para sa aming buldak. Bumili din ako nito. Fisherman's Friend kasi naubos na yung ganito ko. And also, cheese duck galbi bimbap. Ayan siya. Bumili din kami ng cheese, 2 pieces para sa aming buldak. Mix natin to. Ayan, ito, buldak. So, we can cook here naman sa Airbnb. So, ito yung nakaganda guys kapag nasa Airbnb lang tayo. Ayan, meron din kaming tissue. And after nung nag-GS25 kami, bumalik kami dito sa Airbnb. But we didn't go up na lang kasi kumain kami dun sa parang tabi-tabi lang or pungko-pungko style ng Vietnam. But apparently guys, we didn't know kung ano yung mga na-order namin. Siguro yung ano lang talaga, yung mali lang na-order ko is yung parang noodles alone lang siya yung na-order ko. Tapos, dapat pala may hot pot. So, hindi na lang kami nag-order again ng hot pot soup kasi medyo mahal na siya. 200,000 Vietnamese dong kasi siya. So, ayun. Na-disregard yung noodles. Pero, masarap naman yung abalone, guys. Is masarap din, pero isa lang pala yun. Akala namin 4. Bumili din pala kami nito sa 7-Eleven. After nung sa pungko-pungko style, ito, bumili kami dun sa 7-Eleven chicken. Kasi parang we are not satisfied doon. Yung kinain namin guys. Kasi wala din silang rice. Tapos si Jan, bumili lang ng rice doon sa 7-Eleven. Then, bumili din ako ng conditioner. Ayan. Kasi apparently, shampoo lang pala yung nandito sa Airbnb. Bumili kami ng milk tea. Ayan. Food trip is life dito sa Vietnam guys. I know. Okay guys, so I think I will end na my vlog here. Kasi tomorrow, maaga pa tayo. So, it's currently 9:52 PM na here sa Saigon. And bukas kasi guys is mag-Kuchi tunnel tayo. Yay! So, maaga tayo. I guess mga around 7 AM yung pick up namin dito sa Airbnb. Thank you guys for joining us on our first full day here in Saigon. And I'll see you guys on the next one. Bye!